Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Huwag mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa, meaning she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wang Yun. Damdaming Bayan. Taray. Antara na Harry Roque. Talaga naman ha? At bilib ka rin dito kay Senator Riz at saka kay Senator Rawin Gatchalian. Abay, makalma lang. Ayan, cool na cool. Pero alam po niya mahabigan na marami tayong issue ngayong araw ng Martes. Grabe, ha? Abay, pati si Manong Johnny, ha? Abay, 100 years old na si Manong Johnny. Talaga namang, good morning sa mga gods of Padre Faura. Ay, CJ Alex Jesmundo, good morning CJ sir. Abay, ang sabi ng Supreme Court sa Sandigan Bayan, tuloy ang kasong plunder laban kay Manong Johnny. Wow. Di ba pagka ganyang wala bang pagka 100 years old na di ba pwedeng may immunity na? Ayan. Kahit na plunder pa yan, pero 100 years old, ha? Siguro mga mambabatas natin, senador, congressman, baka pwede kayo magpasa ng batas na ganyan. Pagka isa akusado, 100 years old na, hayaan na. Abay, ilang years na lang o ano ang itatagal sa ibabaw ng lupa, ha? Damdaming Bayan. Sabihin na, crime does not pay lakay, ha? Any mahabigan, good morning. Abay, grabe naman itong isang head na isang government agency. Pwede pala yun sa mga lawyers natin, lalo mga corporate lawyers, ha? Ayan, pwede ba yung isang general manager, ayan, ay patalsikin ng board, no, ha? Abay, pagka nakitang may mga kalokohan, katiwalian, abay, katulad na lamang dito isang government agency, mahabigan. Abay, pare-pareho appointed ng presidente ang mga ito, ha? Abay, pinatalsik po, mahabigan, yung naukupong general manager.
sa paunguna ng chairman of the board at yung chairman of the board ang inupo bilang parang general manager and CEO. Ba, antindi naman nito Damdamin Bayan. Ano ba ang mainit natin mga issue ngayon? Ay good morning sa mga teachers. Ayan, good morning Secretary very worshipful Sunny Angara. Abay, ang report kahapon ng hapon ay smooth ang first day ng opening ng classes. Although siyempre na may mga hindi po nakapag simula ng classes kahapon dahil apektado po nga pa rin ng baha. Ayan. Pero at least so far so good. Ang sabi po ni Secretary Sunny Angara. Mamaya makibalita nga tayo kung ano ang update mga habigan dito sa mga teachers at mga bata na nagsibalik eskwela na. Ano mainit na issue? Si Vice President Inday Sara Duterte Carpio, Ayan, anong sabi ni Inday, Attorney Mans, batas ka lang, hindi ka Diyos. Ba, lupit At hindi lang pala si Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang inalisan ng police bodyguards. Abay, pati pala itong si Senator Bongo, Ayan, inilisan din ng police escort. Si Senator Bato de la Rosa kaya, hindi kaya tinanggalan din ng police escort, Abay, mukhang obvious nga naman General Marbil, bakit andayin pwedeng tanggalan ng police escort, bakit pa yung vice presidente at isang senador na malapit sa dating Pangulong Digong? Parang obvious yata, although na dami na parang police bodyguard ni Inday, 75 mayan. Sana nagtira man lang ng konti, At kay Senator Bongo, konti lang naman yung kanyang bodyguard, abay inalisan pa. Damdamin Bayan. Samantala, ang kaya talaga 2x2, Ayan, siya ba yung sinasabi nyo Tunying at Jerry Bahan na contractor, naging congressman. Ayan, congressman na, naging contractor pa. Aba, alulupit ninyo, Sa bagay, maraming nga ganyan. Sabi nga na ating bubit, kung talagang honest to goodness na investigation, kaugnay sa kontrobersya ng flood control project, Abay, kung gugustuhin, pwedeng maayos yan. Alam niyo kung bakit, yung ilan natin mga dati opisyal sa DPWH, abay, nasa kongreso na ngayon. Alam nila yung mga ganyang lakaran. Damdamin Bayan. Samantala, naku, talaga namang ang galing-galing talaga, Ang galing-galing naman talaga ng Manila Electric Company, Abay, mantakin po niyo mahabigan ang bossing Manny B. Pangilinan, ang Meralco, Joe Saldariaga, Palagay ko katakot-takot na bonus ang tatanggapin ng mga taga Meralco. Abay, sa report mamaya ni Miss Nicole Lopez, ang Meralco pala mga misis, kumita ng 23 billion pesos. Ayan, nitong panahon dahil sa El Nino phenomenon. Sa loob lamang ng 6 na buwan yan, Abay, grabe, sa dami siguro ng gumamit ng mga aircon. Ayan, 24 hours na electric fan, ganyan. Ang Meralco, kumita ng 23 billion pesos. Abay, dapat malaki-laki ang rollback din, rollback sa singil sa kuryente, Mr. Manny B. Pangilinan, sir. Damdamin Bayan. Parang rollback naman sa sa presyo ng langis. Abay, tinamaan ng magaling abay, pagka mag-increase, malaki. Pagka rollback, katiting. Kaya itong si Manang Amy, Senator Amy Marcos, Ayan, Mr. President, Abay, nagagalit na naman. Ayan, abay, gusto yatang paimbestigahan, Aba, ang sabi ng super ate ng Pangulo, Abay, dapat mabago ang sistema,
dapat to yung pagbili ng pag-angkat ng langis, government to government na lang, katulad ng ginawa ng kanyang dating amang si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At ang maganda pa rito, sana daw alisin ang value added tax, VAT, para sa mga drivers. O nga naman, malaking tulong, ano, ha? At ang sabi niya, kesa bumili sa Saudi Arabia kung sa pang bansa, bumili lang daw ng langis, sa Malaysia, Indonesia at Venezuela. Venezuela, may gulo ngayon doon, ha? Nanalo uli yung presidente doon, ha? Yung strongman doon na si Maduro, ha? Kaya lang mukhang pinapakialaman ng Amerika, ha? Gusto yatang ipawalang bisa ang panalo nitong si President Maduro. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At kaya talaga itong si Dos por Dos talaga kung anong... saan ba na ako ito, Jerry? Ha? At buhay pa ba ang MTRCB? Alam po niyo mga misis, minsan magugulat kayo. Pinag-uusapan niya, ano yung Viva Max na yan? Ha? Panoorin mo yung Viva Max. Saan ko ako napapanood dyan? Ha? Grabe daw pala po mga habing itong mga pinapalabas sa Viva Max. Ha? Nasaan ang MTRCB? Bakit nyo pinapayagan ang mga ito? Ha? Na masyadong malalaswa ang kanilang ipinapalabas. Sino ba ang chairperson ng MTRCB ngayon? Daming bayan. Good morning, Mr. President. Saan ba ang lakad ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Miss Leta Narciso, tahimik ang Malacanang kahapon, ha? Walang schedule ang Pangulong Marcos, mukhang nag-beauty rest, ha? Mukhang napagod sa kaiikot ng panahon ng bagyong Karina. Daming bayan. Pero may special guest po ang Pangulong Marcos, kaya pala, ha? Siguro ito pinaghandaan. US Secretary of State at US Defense Secretary, dadalaw sa Malacanang ngayong umaga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam po niyo mahabigan, pagka dumadalo itong mga top officials ng Amerika sa isang bansa, ha? Medyo nakakatakot, ha? Parang may nangyayari o mangyayari. Daming bayan. Alamin nga natin ang report mula kay Aris 14 Leta Narciso, ha? Sino ba itong si Austin tsaka si Blinken ba ito, Miss Let, ha? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Aris 14 Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawa sa pinakamatataas na opisyal ng Estados Unidos. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan ang pagbisita ni na U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang. Lalagda ang Pilipinas at Amerika sa Military Intelligence Sharing Agreement ngayong araw. Ito'y sa pagitan ni na Blinken at Austin at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Gaganapin kasi ngayon sa Maynila ang 2+2 Ministerial Dialogue na ginanap sa Washington noong Abril ng nakaraang taon at maging sa mga nakalipas na taon. Nakay? So anong agenda, ha? Magdadagdag ba ng EDCA sites? Malalaman natin Lakay kapag nangyari na yung pirmahan kung ano ba ang laman itong kasunduang ito. Magkakapirmahan pala, ha? Oo, ang pinabanggit Lakay ay Military Intelligence Sharing Agreement. Military Intelligence Sharing Agreement. Maniniwala ba tayo dyan? Ang CIA at saka FBI hindi nag-share ng kanilang mga intelligence information. Tayo pa kaya, ha? Kung Amerika nga, ini-ispayan noon si Angela Merkel ba yun? Yung Chancellor ng Germany? Minsan mahirap na lang magsalita. Okay, sige. Hintayin natin. Siguro sharing of intel information. Palagay ko tungkol sa China. Real-time information sharing at technology cooperation. Sa bagay, ginagawa naman nila yan. Di ba sila yung nagbabantay sa West Philippine Sea? Alaman tayong capacity sa AFP ng ganyan, ha? So sila ang nagbibigay ng information sa atin.
kung nasaan yung mga barko lakay, ng China, ayan, kung ilan yung nandyan, mga ganon. Oo, ang tanong nga dito, Lakay, baka maka-apekto na naman ito kasi medyo humupa sa West Philippine Sea. Di ba? Ay, oo nga, Pagkatapos ng, dialogo sa China. So, ayan, tapos ngayon, may bisita pa yung US officials. So, yun, ang aabangan. Ayan, open na ba yung hotline ni President Xi Jinping at Pangulong Bongbong Marcos? Para ba kayo sa telepono natin may red unit kaya ng telepono ang gamit na pagka inangat mong ganun direkta na, may mga ganyan pa kaya? Sila na kaagad ang magkakausap. Oo, sila magkakausap na kaagad. Anyway, so far through baka channeling, medyo lumalamig na yung issue ng West Philippine Sea at yung hindi hinarang yung resupply mission ng Coast Guard doon sa BRP Sierra Madre. Oo, sana ay magtuloy-tuloy yung ganyan. So ano pang latest sa Malacanang? Wala bang order ang Commander-in-Chief kay PNP Chief General Marbil na General Marbil, obvious naman yung ginagawa nyo kay BFF Inday Sara, ha? Ayan, pati si Senator Bongo, ayan, katasa ang gulo mong tignan, mukhang may political harassment dito. Pero wala pang reaksyon ang Malacanang tungkol dyan, Lakay. Ayan, ba, di ba? Nahinga na ng reaksyon pero wala pang sagot. Ayan, pwede namang i-text ni Presidente si General. General Marvin, ginagawa mo kay BP, ha? Ayan, wag naman ganun, ha? Wag masyadong obvious. Ayan, marami namang paraan. Ayan, marami namang paraan. Sige, so yan lang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes, Miss Let. Bisita si... Yan pala Lakay, ang abiso. Sinong bisita ulit? Si Blinken ba ito? Saka si Austin? Oo, Lakay. Aha, okay. US Secretary of State at US Defense Secretary. Sige, alamin natin. Ayan. At siguro, klaruhin din yung mutual defense treaty natin. Kasi sinasabi pala dyan sa Mutual Defense Treaty, pagka halimbawa ginyera tayo, hindi pala immediate ang response ng Amerika, hindi katulad sa NATO. Ha? Aprobahan pala kay. Oo, pagdidebatin pa sa US Congress. Dapat katulad nung details nung yung parang IRA doon sa NATO na once na inatake ng kalaban ng isang member ng NATO, abay immediate ang response. Ayan. Hindi pagdidebatin pa sa US Congress. Mukhang yun, Lakay, ang nakalagay dun sa ating kasunduan. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Let. Abangan natin ang mangyayari sa meeting ng Pangulong Marcos kay sa US Secretary of State at US Defense Secretary. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa'yo, Lakay. Good morning. Daming bayan. Babalikan po natin mahabilang pang mga issue. Maraming salamat, Miss Let. At asan si Secretary Sani Angara? Napagod ba? Ha? Napagod ba si Secretary Sani Angara sa pag-iikot sa mga eskwelahan kahapon? Ha? Pumunta pala sa inyo dyan sa Carmona, Ateng. Ha? Doktora Mayora Dalia Loyola. Ayan. Samantala, standby Raymond at Paas mula sa Senado. Mainit talaga ang tarayan kahapon sa Senado. Standby manang Milky Rigunan. Ayan. Isinominenta po mahabigan kahapon yung proposal budget ng sa 2025 next year ni DBM Secretary anong pangalan nga ba ni Secretary, ha? Secretary Amena Pangandaman. Daming bayan. Standby sa ating ninong ng bayan. Abay, saan ka mamigay ng limpak-limpak na aginaldo ngayon, Sherwin? Abay, nasa lungsod ng Maynila, ha? Abay, saan? Sa teritoryo ba ni Isko o teritoryo ni Mayor Hani Lacuna? Daming bayan. Standby sa ating mga reports at siyempre alam po yung mahabigan ni
napakahalaga po talaga na tayo po ay marunong pumili. Abay, katulad na lamang nito, ha? Yung mga iboboto nating lingkod bayan. Abay, malapit na ang eleksyon, mga kuyang mga misis, ha? Abay, mantagin po niyo mahabigan yung mga political leaders dito sa... meron tayong ibabalita dyan. Abay, meron na mga pinapatay na mga political leaders ng isang politiko, mahabigan. Ang lupit, ha? Ayan, mamaya isusunod natin yan, ha? Pero sa pagpili ng makapare sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, dapat po talaga maingat po tayo. Maging sa pagbili ng gamot, para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang makilalang branded medicines. Kaya pare po ang bisa, pareho ang kalidad, pero sa abot kayang halaga mga misis, mga lola. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Ombudsman Justice Sam Martires, Chief Justice Alex Jasmundo, bilis ng oras, alas 8:33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bakit parang basag ang pula nito at basag yung speaker natin, ha? Oras, Sister L. It's 8:38. Wow, parang suot mong yan, lady in black, ha? May Na bulaklak ka, kasi ha? may tumubo lang. May tumubo ba? Ayan, grabe naman yan, ha? May tumubong puti. Alam pagka ganyang nakasuot ka ng ganyang sexy Sister L, Lakay. ayan, parang sinasabi ni Boy Castoy at ni Boy Lakjo. Na? Ayan, para ka daw Viva Max. Ay, wag lakay. Ano Viva Max na yan? Hindi ko alam Viva Max na yan, ha? Hindi lakay usually doon sa Viva Max. Yung mga artista nila doon, madalas lakay sila yung mga nagpapasexy. Ganun yung ba? mga, sila yung mga madalas nagpapasexy. Yes, so, yan. Di ba? karamihan. Di ba mild porno yan, ha? Parang, Di naman totally lakay, pero ganon? parang kilala sila sa mga Aba? sexy actress, yung mga mukhang ano. nanonood ka ng Hindi Viva ako Max. nanonood. Laki yung Viva Max, ano siya, para Ano? siyang, sila yung gumagawa ng mga pelikula. Mga Oo, indie films ba yung mga ganyan? films, Pagka indie lakay. films, Sila yung parang management nitong mga artista na ito. Pagka indie films, iba ang reputasyon. Daming Hindi ako nanonood ng lakay. Sandali lamang, Ninong Sherwin, ha? Sandali lamang, Sherwin, para hindi ka maubusan ng pang-aginaldo sa ating mga kababayan, ha? Take it away. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naswerte ng mga taga dito sa NBC compound. Pero mo, napakaganda na pala sa kanilang lugar. Mukhang maayos, ang NBC compound ngayon, maayos at malinis. At naku, ang sarap pa ng nangangamoy dito. Ang mga ulam, may dilis. Naku, sarap, napakasarap. Meron ba yung tuyo? Ayan ang term niyan lang kayo. Wow, Ang palayan. naku, sarap niyan. Ito, Yung pala yan hindi mapait. Uy, si Kuya. Si Kuya. Kumakain ba si Kuya o siya ang chef dyan? Mula kahirap-hirap magluto, nakaupo, katabi niya lang talaga yung lutuan, ganyan lang ang buhay. Napakasimple, pero napakasarap ng amoy dito ng mga ulam. Kakagutom pero ito, ka. hindi lang amoy lakay, dahil dito, ang lakas-lakas may echo.
umi-echo yung radyo nila. Yung radyo nila, pinapita sa atin dahil walang kuryente sa loob. Ayan, tukan lang radyo. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Nestor Sarbida. Si Kuya Nestor, palagi ka nakatune in sa Disary. Opo, sir. At ang lakas ng radyo nyo, palagi nyo bang pinakikinggan itong programa ni Deo? Tuwing umaga ko yan, sir. Aba, bigyan kagad ng regalo si Kuya, ha? Ayan, ganda ng bigote niya, ha? Sino paborito mong announcer sa umaga? Si Dio Bacalma. Aba, bigyan pa ng vitamin si Kuya para tumabataba. Salamat, sir. Ayan. Ako, hindi lang yan, Lakay. Kukumpletuhin natin yan dahil bibigyan natin ng vitamins. Siyempre, ayan. Si tatay dahil... Laki-laki na emperador na yan, ha? Parang isang 2 litro yan, ha? Laki naman yan. 1 litro to, Lakay. Tsaka meron pa kasama, siyempre, RC. Yan, Wow, siyempre, sarap, RC. Cheser. Meron pa grocery. Wow. At meron pa siyang bago, Lakay. Bagong-bago to, payong ng Deezer H at t-shirt ng Wow. Deezer H. Tatay na Poging-pogi si Kuya dyan. Ay, ang laking pasasalamat ko, sir, sa dumating yung ganito. Ay, Kailangan ko talaga to, pambili ko ng ano to. pambili po na. Gamot. Anong gamot nyo, Kuya? Inihingal kasi ako, sir, inihingal. Oxygen, Lakay. Oxygen ang gamot niya. 2 kutsarita, Kuya, ng yung vitamin E. Ayan, lalakas ka niyan. Ayan, mabubuhay mga namatay na dugo-dugo, ugat-ugat mo sa katawan. Katawa si Kuya. Sir, salamat. Sige po, ingat po kayo, Kuya, ha? Ayan, huwag ka na magyoyosi kung naninigarilyo ka, Kuya, ha? Ayan. Hindi na. Ayan. Iba na vision nito. Iba na ang bisyo. Ang vision, Lakay, nag-aalaga na lang ng apo. Ganun ba? Kita mo si Kuya, katawang panromansa daw, oh. Ayan. Nag-stretching pa si Kuya. Stretching. Napaka-sexy ni tatay. Sige. Ilan taon ba? 64. Batang-bata pa si Kuya. Bata mukhang 63 lang talaga sa totoo. Anong binatbatang katawan ni Mark Fernandez dyan? Ayan. Mark ba? Yun na? Si Mark. Naparod yun ba? Ha? Naparod yun kay Mark Anthony. Hindi pa. Hindi pa. Mukhang hindi nagso-social media masyado si tatay, ang pinano yata ni Kuya, Scorpio Boy, Ayan. Si Governor yun, di ba, Lakay? Scorpio Night ba? Scorpio Night, ayan. Okay, Kuya. Ingat po, ayan. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ingatan mo ang katawan mo, Kuya, ha? Salamat po, sir. Salamat. Sige po, ayan. Welcome. Salamat din sa iyo, Kuya Nestor, at sa mga nakikinig na nais na manalo ng 1,000 pesos. Baka ito ng chance yung manalo sa Deezer H Mas Malakas promo. Hours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Santa Mesa, Manila. Ayan, ganyan lang po dito sa DZRH. Ayan, sa umaga, sa hapon, tanghali. Ayan, kung walang radyo ang inyong kapitbahay, lakasan niyo po ang volume para marinig na lang makarinig nila ng mga balita. Ayan. Share na lang. Yes. At mamaya madaan si Ninong Sherwin. Di magugulat kayo, bibigyan pa kayo ng regalo. Ha? Ayan. May cash po yan, groceries, may pa-t-shirt at ang pa-vitamins po nila. Ayan, vitamin E, ayan, pero paalala po ng Ninong Andrew Tan, ayan, at Ninong Winston ko, ayan, ng Emperador, drink responsibly. Yes. Ayan. Kaya nga po sabi nila kay 2 kutsarita lang. Ayan, kung medyo bitin, gawin 3. Gawin Ayan. Pero huwag yung sosobrahan, baka ma-overdose na kayo. Di pala kaya ang vitamins daw okay lang kahit medyo maparami? Hindi na-overdose kaya, mag-groggy ka pagka nasobrahan yan, Sister nasobrahan? L. Oo. Itong vitamin E mo? Oo, moderate lang. Moderate lang. Pampagana ng pagkain, tulog, ayan, at pagka may bisita, mga kaibigan, pampasaya ng kwentuhan yan. Pwede yan. Diba, Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, ayan. Kinig sa atin, tsaka si Pare Manding Bahakan, ayan. Buhay na buhay si Pare Manding pagka nakita yung suot mong ganyan, Sister L, ha? Ayan. Ay, salamat po. Samantala, dumaho muna tayo sa Kamara de Representante, si Standby Boy Gonzales. Abay, Kongreso tiniyak ang transparency at fiscal responsibility sa pagtalakay sa 2025 National
Expenditure Program. Wow! Magkano yung proposed budget, Manang Milky? 3.6 trillion ba? Ha? Trillion yata. Oo, Tama, trillion na lakay, ngayon. oo. Tapos ilang daang billion yung ilalagay sa flood control project. Ayan, na kanya-kanyang style ng ng flood control. Ayan. Di ba bawat distrito, bawat LGU. Ayan. sabi ng Pangulo Lakay, dapat magkaroon na ng Master plan. Yes, Oo. national plan dapat. Yes. Mr. President, apay di yung ayaban ngamin makipagkonsulta kini Manong Palafox. Ayan, sa architect Palafox, ha? Kailian tayo apot, baka siya ang makapagbigyan ng magandang plano para sa master plan ng flood control project natin. Alamin natin report mula kay Aris number 12. Manang Milky Regional, please kami Milky. Lakay at Sister L, tiniyak ng Kamara ang transparency, accountability at fiscal responsibility sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ginawa ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang pagtiyak matapos matanggap ng Kamara mula sa Department of Budget and Management ang 2025 National Expenditure Program o NEP. Ang 2025 proposed national budget ng Marcos Jr. Administration ay nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos, mas mataas ito ng 10% kumpara sa 5.768 trillion pesos na pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Co, ang pagsusumiti ng NEP ay hudyat ng mabusising pagtalakay sa pambansang pondo na tutugon sa pinakamalagang pangailangan ng bansa batay sa mga programa ng Marcos Jr. Administration. Target Lakay at Sister L ng Kamara na maipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos naman ang buwan ng Setyembre at saka itatransmit sa Senado. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, Milky, una sa Pilipinas. ayan, tapos na ba yung investigasyon dyan sa Pogo? Ay, Lakay, ongoing. Ongoing pa rin. May utos si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na total ban ng mga Pogo. Ang utos ng liderato ng Kamara, ipagpatuloy ang mga investigasyon para matukoy yung mga illegal Pogos at masampahan ang mga kaso ito, Lakay. Kasi sila yung pinagmulan ng iba't ibang uri ng krimen sa bansa. Mukha ng after ng SONA ng Pangulong Marcos, sabi ng isang listener natin, si Dr. Aguila, para natigil na mga text scam. Ayan. Oo nga, ano? Ano kayang paliwanag ng DICT yan, Lakay? Ayan. Maganda rin yan. Kasi di ba ang dami kahit Department of Information and Communications Technology. Meron ba yan? Anong agency yan? DICT? Ayan. Oo nga pala. Amnesia na naman sila Kay. Di ba inabolis na yan? Sayang ang pondo dyan. Tingnan mo kung magkano ang pondo ng DICT. Baka mamaya sayang lang inilalagay na budget dyan. Titingnan ko, Lakay, pag na-isumite nila, tinatalakay na sa Kamara yung NEP for 2025. Kasi di ba ang DICT supposed to be ang pinaka-lead agency sa pagtigil sa mga tech scam. Tapos nagkaroon tayo ng SIM registration, Lakay, at Oo nga, Yes, obligado tayo. Pero after nun, sunod-sunod pa rin yung mga tech scam. Yung mga ang tawag yan, yung mga prepaid Lakay? Prepaid SIM? Oo. Di ba pinakyaw yata ng mga taga-Pogo? Totoo yun. Yun ang Nagagamit problema, nila. Lakay. So, dapat makita rin yan. Marami ka natatanggap na mga tech scam, Lakay. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Magandang mga Lakay at Sister L. Balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Report mula sa kay Edwin Aboy Gonzales, Sister L. Ang Philippine Coast Guard spokesman to the West of Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, walang oras para raw patulan ang mga paninira laban sa kanya. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. L. Lakay, gayo, hindi ibabalig Coast Guard Commodore J. Tariela ang kanyang level sa mga naninira sa kanya kaugnay sa ginagawa niyang pagtanggol sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, wala siyang oras para patulan pa ang mga kaliwat kanan
na mga bintang na mga nagpapakilalang expert sa maritime at international security. Bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, mas nakatutok daw siya sa kanyang trabaho para ibulgar ang ginagawang harassment ng China sa mga mangingisda at tropa ng gobyerno na hinaharas ng Chinese Coast Guard. Batay sa aligasyon kay Tariela ng isang Sasa Rogando Sasot at Ana Malindog Uy, tumanggap umano si Tariela ng malaking halaga mula sa Amerika para patikusin o tuligsain ang China. Nauna dito, pinaratangan din siya ng tuta ng mga Amerikano bilang isang CIA agent, isang malisyoso at mapanira umano sa kanyang pagkatao. Ang mga bintang bukod pa sa mga mapanlinlang na mga kwento ang pinapakalat ng naturang mga vlogger. Ito si Boy Gonzales, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ano pangalan? Colonel Tariela. Ayan. Si Colonel J. Tariela Ayan, Lacayo. Bagito pa itong si Colonel Tariela. Ayan. Alam po nyo, Colonel, ayan, kung malinis naman ang konsensya ninyo, ha? Yung mga ganyan wag niya nang ano yan, pinapatos yan, wag nang pinapatulan yan. Ayan. Siguro napikon lang din siya Lakay. Sa bagay. Kasi minsan, Lakay ang pangit nung nakalagay dun lalo na sa Twitter. Ganun ba? Oo, mayroong hindi ko nabasa yan. Oo, hindi mo lang nabasa siguro Lakay. Kasi parang bago lang ito Lakay. lang Bagong ba? post lang sa Twitter. Pinagbibintangan siya Lakay ng mga hindi magagandang ganun ba? CIA agent daw siya? Ayan. Siya daw Lakay ay tumanggap ng $4 million na talent fee from the United States. Laki naman yan, $4 million. Grabe naman Daming. Parang too good to be true naman yata yan. Oo, tinawag pa siyang hinayupak. Alaga. Siguro yung dugo ditong si... Na high blood na si Colonel Tariela. Umabot din sa ulo. Anyway, ganyan ang nasa public office. Ayan, talagang ganyan parang pagka nasa gobyerno ka parang kang politiko rin. Tsaka dapat huwag tayong balat sibuyas. Sila kami nga nila dami naming basher. Okay lang. At least nakikinig sila. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyo. Ayan, chill lang. Kung alam mo naman dito to yun hindi na pinapatulan. Daming bayan. Samantala, schedule ng pasok sa Pangarap Elementary School at High School sa North Caloocan pinag-uusapan pa dahil sa away sa lupa, sa pagitan ng barangay at may-ari ng lupa. Teka muna, public school ito. Ha? Ayan. Di ba dapat gobyerno may-ari niya? In the first place, pagka nagpatayo po ng public school, mahabigan, ibig sabihin, lupa niyan. Pag-aari ng gobyerno yan. Alamin natin, report mula kay Edwin Duque. Pagka ganyan, masisira ang pangarap ni Secretary Sani Angara. Ayan. Alam mo naman pangarap ng Secretary Sani Angara, ha? Pangarap din namin. Ayan. Pangarap naming lahat yan. Parang alam ko kanino linya yan. Ganun ba yan? Anyway, alamin natin, report mula kay Edwin Duque. Edwin, please come in. Di ba kayang lutasin ni Mayor Along malapitan ito? Caloocan yan. Edwin, please come in. Mayor, may mga bad boy itong pinaka-gate ng... may barbed wire pa, parang military camp, parang preso, kulungan. At gwardiya to ng mga matatas na kalibre ng baril itong gate at hindi tayo nakapasok at sinubukan natin magpaalam para mapasok natin yung loob. Pero grabe naman yan, parang checkpoint Alang yan namang eskwelahan yan, may barbed wire. Alang yan. Ang nangyari kasi Mayor, kaninang umaga, papasok na sana yung mga guro at mga estudyante, hinarang. Dahil itong lupain itong Barangay 181 at Barangay 182 na sakop ng Pangarap Village. Ito ay pagmamayari ng private, no? Sabi nung security guard kanina, matagal na mga issue na ito at Araneta, yung nagmamayari ito, na inaward na sa mga unang mga sundalo noon panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero kalaunan, itong panahon ni dating President Noynoy Aquino ay binawi.
binabawi. Itong, In-award, tas mga binawi? In-award ito nung panahon ng ano. At kanina nakausap din natin yung isa sa mga anak ng sundalo na isang traffic ng GPS din, pero ayaw magpa-enter dito dahil naka-inform. Ang mapait talaga yung kanilang karanasan. Teka muna. Dahil, Edwin, sandali, maputol lang kita. Sino bang umaangkin ng lupa? Sino ba may yung pribadong individual at sino ang naglalagay ng kanyan mga checkpoint? May barbed wire pa. Itong lupang kinatitirikan, itong mga residente may kung saan nakatayo yung pangarap elementary school. Oo. Pagmamayari ito ng Araneta. 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 Alo. O tapos, ito'y inaward na raw ito nung panahon ng yung ibang bahagi ng lupain ay inaward na ito sa mga dating mga sundalo at napatituluhan nga ito sa pamamagitan ng NHA. May mga hawak na silang titulo pero nung panahon nung dating Pangulong Benigno Aquino ay binabawi, pinapawalang bisa yung titulo na yun, yung pag-a-award na pwede yun. ba yun? Kaya nagkaroon ng problema rito, Mayor. At naging experience dati. Allah. Nung panahon na yun, isinara yung gate. Hindi makapasok din, no? At matagal na itong usapin na to. At kanina nga, muling naharang yung mga estudyante at mga guro. Pero ngayon, nakapasok na. Pero kinansela yung pasok. At sa ngayong oras na ito, ongoing, yung pag-ipag-usap ng barangay at sa may-ari ng opisina nitong lupain. At kung ano raw yung mapag-usapan, mamaya malalaman. Doon palang didesisyonan kung tuloy yung pasok o wala. Pero kung titingnan mo, napakalawak na lupain nito. 2 barangay ang may sakop, Mayor. Kung sakaling hindi magkakasundo itong matagal na sigalot, maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata. Pero nitong last school year, Edwin, okay ang pasok ng mga bata. Walang hindi hinihirangan. Hindi katulad ngayon na hinaraharangan na sila sa checkpoint. Wala namang nabalitang hinarangan noon dahil nagkaroon ng mga pandemic noon. So, walang regular pasok. Ngayon, no? Kaya, matagal lang sigalot ito noon pa. At nangyari pa nga dati nung may sunog, hindi nakapasok yung bumbero. Pwede rin pumasok, Mayor, kung sino yung mga nakatira sa loob. Pwede pumasok, pero pilit lang, yung mga sasakyan pwedeng ipasok. Kung hindi ka taga rito, hindi ka pwedeng magpasok ng sasakyan. At yung, alam mo, may motor ka, registered yung motor mo nakalista rito. Pag hindi ka maglalakad ka papasok. Napakalayo sa loob. Wow. Kaya, ang isang patunay niyan, nung panahon ni dating Mayor Oka Martipan, naglakad din papasok din. Para ma-resolve yan, Edwin, ayan, hanapin yung Register of Deeds dyan. Ayan, RD. Ayan, para malaman kung kanino ba nakapangalan yung lupa. Ayan, sa mga Araneta ba? Ayan, o ito ay ini-award na sa mga residente dyan. Sundalo. Yan, tama Mayor. Dapat ma-resolve yung problema at kung sa pamagitan ng pag-aayos, pag-usap para mga estudyante at magtutuloy-tuloy yung kanilang pag-aaral, lalo na kahit i-priority man lang yung mga estudyante na at mga teacher na magturo. Pero kayo, Mayor, nag-usap na, no? Yung pagitan ng barangay at ng tanggapan itong lupain dito sa Pangarap Village, kung ano yung mapag-usapan para sa mag-aaral ay sana maging maayos para tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga estudyante na nag-aaral dito sa loob ng Pangarap. Edwin, sa North. Ito ay elementary at high school sa North Caloocan. Mga ilang ang estudyante dyan? Ilang libo? Wala ka akong hawak na karikula pero 2 malalaking barangay ito, Mayor. Barangay 181, Barangay 182. At maliban dyan yung mga nakatira sa hindi taga-barangay na yan, meron ding iba, malaki-laki ito. Dahil ito kasi yung pinakamalapit na school at malaking school sa loob ng village. Okay, sige. Kaso lang sa ngayon, may mga barbed wire yung oo nga. Talo pa ang military camp Ayan. Pero yung nagbabantay dyan, Edwin? Plato Ano nagbabantay? Edwin, yung police nagbabantay o dyan, security police guard? o security guard.
Private security. Security. Security, okay. Parang nakaswat pa, kulay black yung suot niya. Parang SWAT uniform pa. Papasok sir dahil yung pagkasin nung batas sa kalibre, medyo Mahaba. ibig sabihin. Mahaba ang baril. Oo, Lanjo. kailangan Okay. medyo nakita wala pa. Sige, hayaan mo Kansilado mo na pasok at pinag-usapan yung mga proseso para sa pagpasok ng mga estudyante there. Yan, Mayor, mula pa rin dito sa barangay Pangarap dito sa North Caloocan, operasyon dito kinagulat din sa Reds, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin Duque mula sa North Caloocan, Pangarap Elementary at High School sa North Caloocan City. Ha? Aba, hindi ganyan ang pangarap ni Secretary Angara. Ayan. Ang pangarap niya ay smooth ang pasukan ng mga bata at mga teachers. Pero ang hirap naman lakay kapag may mga ganitong issue ang naapektuhan yung pag-aaral ng mga kabataan. Ako, tanong na naman dito Naku, Araneta, kamag-anak ba ni First Lady Lisa Araneta Marcos? May nagtatanong nga, di ba ang asawa ng Pangulo ay Araneta? Ayan. Ito ba ay ang may-ari niyan, yung may-ari ng Araneta Coliseum sa Cubao? Ayan. Sina Secretary Marrojas ba ito? Ayan. Anyway, sige sana ma-resolve yung issue yan. Kasi kawawa yung mga estudyante tsaka mga teacher lakay. Standby, Aresa number 15 na Giselle Ricafort. Anong report ni Giselle? Alam mo lakay, grabe yung palang puganting dayuhan na inaresto dyan sa bahay na iniuugnay kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Financier daw at operator lakay ng ilang scam farm. Naku, patay tayo dyan. Scam farm dito sa ating bansa. Naku. Kaya pala kung makapagtaray si Secretary Harry Roque kahapon, Ayan. Pero alam mo lakay, hindi mo ba rin pagtataray niya nung sinabihan siya ni Senator Wina, gusto mo ma-contempt. Ayan. Pero kahit na I apologize Your Honor. Your Honor, ayan. Yes. Dahil yung paghingi ng apology parang matare pa rin. I'm sorry. Ayan. Yan ang Harry Roque. Iba ang Harry Roque, ha? Ayan, pero believe ka rin sa dalawa, ha? Cool na cool. Makalma ang Senator Risa, ha? Oo, at Senator Win Gatchalian. Siguro kung iba, kayang-kayang tarayan ng Secretary Harry Roque, ha? Yung dalawa, hindi lakay. Ayan. Ang Senator Risa talagang matapang din lakay. Hindi patitinag. Babae, may balls din yan. Isa siya dyan lakay talaga sa mga may balls din. Yes. Standby, Raymond Dadpaas. Ayan. Ay, good morning muna kay NBI Director Jimmy Santiago, ha? At PNP Chief General Romel Marbil. Abay, sila binibigyan ni Senator Jinggoy ng isang buwan ba? Ilang buwan 1 month ba yun? 1 month ba? Oo. Double check natin kung 1 month ba yun. Para huliin daw itong si Mayor Alice Goo. Babalikan po natin lang pang mga detalya at o nga pala sino doon yung general manager na pinatalsik ng mga members of the board. Abay, lupit yan, ha? Ayan, dahil sa kanyang mga kalokohan. Dummy. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:06. Bakit ayaw? Ayan. Dummy. Bayan. Oras, Sister L. 13 minutes after 9. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy? Ha? Abay, binigyan ng ultimatum mga NBI, Director Jimmy Santiago, ha? Aba, David Director Jojo Yap. Ayan. Kumusta kayo dyan? At ang PNP. Pero ayon sa ating bubita, Sister L. Yes. Sandali lamang, Nicole Lopez. Ayan, malaki ba ang bonus ng mga taga-Miraco dahil sa 23 billion pesos na kinita dahil sa El Nino? Laki niyan laki, no? Oo. Sana may bawas singil. Ayan, sana may rollback. Ayan, bawas singil.
Pero ayon sa ating bubit Sister L, alam mo bang pinatalsik ng mga members of the board ang kanilang general manager? Bakit? Dahil sa ilang katiwalian. Pwede pala yun, Justice Sam, ha? Ayan. Sino ba yung mga magaling sa corporate law? Ayan. Abay, yung general manager, usually yung general manager ang powerful sa isang corporation eh. Ayan. Kasi yung mga members of the board, policy makers lang ang mga ito, ha? Pero ang ginawa nila, pinatalsik yung GM nila, Sister L. Ano kaya, yung at tapos ang grounds nila lakay ay itong mga, may corruption lakay. Yes, may kalokohan si GM. Ayon sa ating bubit, pero hindi ganun kadali, ha? Senator Kiko, ha? Alam mo, dahil siyempre, pare-parehong presidential appointees ang mga yan. Siyempre, may kanya-kanyang backer sa Malacanang yan. Ha? Hindi ganun kadali, pero napagkaisahan, Sister L. Napatalsik lang. Napatalsik yung general manager. Ha? Baka majority nung kanyang mga tauhan lakay ay ayaw sa kanya dahil sa ginawa niya. Siyempre, oo. Kaya lang yung pinatasik yan, nagsumbong sa Malacanang. Oo. Alam na ba ito, Attorney Adrian Bersamin? Ayan, Justice ES, ayan, Apo Lucas, ha? At Jomar, ha? Dumating ba sa inyong opisina ito, ha? Ayon sa ating bubit Sister L, happy birthday muna kay Principal Cynthia Villar. Di natin nabati kahapon. Kahapon pala ang birthday. Ha? Senator Cynthia Villar, alam ba tayo dyan? Ayan. Ano bang regalo ni Senator Manny Villar? Ilang subdivision ang regalo sa inyo? ilang Camellia Homes. Ayan. At saka ilang mall. Ayan. Nag-birthday lang kayo, no? All day. Di ba all day? All day. Ayan. Happy birthday, Principal. Ayan. Kaya Coffee Project. Ayan, Coffee Project. Papakabi sa Coffee Project, ha? Ayan. Abay, saan ba celebration, ha? Sa Villar City kaya? Ayan. Happy birthday din kayo. Uy, birthday pa rin ni Kaloy Pascual ngayon ng MBC. Happy birthday, Kuya Kaloy. Hindi nagpapanandam ito, ha? At saka si Joselito EJ Ayalde. Ba? Si EJ sa ating RHTV. Ano ba ito ni General Oka Albayalde yun lakay. Harold Santiago, happy birthday. At kay Captain Jim Carlo Batsa Batalya. Aba, ang Chief Instructor ng Alpha Aviation Group, ICAT Philippines, mula kay Colonel Charlie Batalya. Aba, dito pala nag-train si Steve Dailisan ng AirAsia, ha? Dito talaga? Kay Captain Jim Carlo Batsa Batalya. Ba, galing, ha? Happy birthday. Aba, tignan mo nga naman. Birthday pala tahimik ito, ha? Sino yan lakay? Mr. Cesar Lee, birthday pala itong si Commissioner Colonel General Nick Faeldon. Aba. Happy birthday po. Ayan, happy birthday, General Commissioner Nick Faeldon. Kumusta ka na, ha? Ano bang, kumusta ang mga alaga mo sa farm? Nagpa-farming ba siya? May farm yan. Ayan. Ako Farmville. Ayan. Ako Farmville. Laro yun lang. Happy birthday din kay Colonel Neil De Vera Turda. Ayan. Ang dating chief ng Pasay SWAT. Sabi ni Kuya Rohel Ilagan, happy birthday, Berusiful Gerard Ceballos. Ba? Binabati ni na Berusiful Teddy Calaw. Ayan, Pat sa Arbas at Berusiful June Samaniego. At happy birthday din kay Jerry Tiad ng 3rd Street, Barangay Namayan, Mandaluyong City. Mula kina Kuyang Nila Panaligan ng TM Kalam Masonic Lads. O mga kuyang, nasaan na kayo, ha? Yung mga brethren sa TM Kalaw, ha? Abay, pagka ganyan magdudinit kayo sa Operation Tulong, dapat hindi kayo natatraffic, ha? Happy birthday din kay Mr. Boy Lee ng Sandigan 82. At yung dating boyfriend pa rin ni Grace, birthday din, ha? Si Chris Sansano. Ayan, happy birthday mula kay Grace. At ayon sa ating bubit Sister L,
Binabati natin si Mama Nelia Cabigas, ang pasa president ng May Kawayan Rotary Club, at si Dennis Padlan ng Jewels Rotary Club, May Kawayan, Bulacan. Ayon sa ating bubit, Sister L, ang pinatalsik na general manager ng isang GOCC, government owned and controlled corporation. Abay, malupit ito, ha, mapagkaisang ka ng board. Ibig sabihin, Sister L, pagka ganun ang nangyari, abay matindi na. Ayan, mantakin mo, hindi ka na hindi na nakatiis yung mga members of the board. Oo, pinatalsik na siya. Kasi di ba lakay dumadaan yan sa voting. Kung yung majority ay bumoto na mabatalsik ka, ay talaga. Kaya bye-bye na. Bye-bye. Pero nung una, ayaw pang umalis ha? Kaya lang inupuan. Inupuan na yung opisina niya. Pinadlock na, ha? Hindi na pinapasok ng mga gwardya. Patay kang bata ka, ha? Sumbong sa Malacanang. Ayon sa ating bubit, ang pinatalsik na general manager, ayan, ay si GM ng Clue, ayan. Kung magpapadala ka ng love letter, ayan. Ay, sa mo inuhulog yan. noong panahon, snail mail, di ba? Snail mail. Snail mail. Ganun ba? Di ba noong panahon lang ay snail mail? Yung sobrang bagal. Nung panahon nung magaling na Commodore Admiral Toto, ha? One day na i-deliver yan, ha? Padala Express. Oo, ayan. Abay, kaya ba nagkasunog? Ayan, oo. Ayon na sa ating bubit, ang pinatalsik ng board bilang general manager na isang GOCC ay itango na natin sa inisya na Mr. LC. LC, ha? Parang Land Cruiser, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan, lalabas na ba yung Toyota Tamaraw sa August, ha? At ang pumalit, ayan. Sino? Ang nagbotohan ang board, Sister L. At ang pinalit ay si? Ang pinalit ay ang chairman of the board. Na si? Ay si General Manager. Ang pangalan, kapiling mo araw-araw, Sister L. Kapiling ko araw-araw? Yes. Nasa harapan mo araw-araw. Ikaw? Ay, hindi. Ikaw araw-araw ka sa harapan ko. Ayan, slow ako. Malapit sa bibig mo. Ayan. Ay, si Mike. Ayan, si Mike. Ayan. Ayan. Ikaw naman kasi sabi mo, kapiling ko araw. Ikaw yung nasa harap ko araw-araw, every morning. Ayan. Dito sa office, na dito ka lagi. Ang pumalit sa kanya ay itago na natin sa pangalang sabi ko tuloy si Mike. Mike, ayan. Mike. Mike P. Ayan. As in nalalakay? PO, ayan. As in PO, alam mo na yan, o di mo mag-gets, ha? Ba't napaka-slow mo yata ngayon, Lakay, slow ako ngayon. Kulang ka sa tulog na naman, ha? Ayan. Hindi ko kasi masyadong, yung sa bagay, hindi sila masyadong kilala. Ayan, tahimik kasi yung medyo unlike lakay sa ibang ahensya talaga na araw-araw pa nating nababalita. Ayan. Sige, yun na. Ayan. Pero yun na yun. Kaya't huwag masyadong kampante, ha? Kasi iba dyan, board lang yan. Ayan, policy maker lang mayan. Pero ito, kaibaan nangyari dito sa office na ito. Alam ko na lakay. Ito na-research ko na. Pero okay na. Okay na yun. Ayan. Sige, na-report muna kay Dichelle bago yung
Magandang report ni Nicole Lopez. Ito muna lakay dahil yung puganting dayuhan na inaresto sa bahay na inuugnay po kay dating Presidential Attorney Harry Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, financier at operator umano ng ilang scam farm dito sa ating bansa. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Alamin natin buong detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L. Lakay, financier at operator ng ilang scam farm sa bansa ang puganting dayuhan na naaresto sa bahay na inuugnay kay Atty. Harry Roque sa Pinewood Subdivision, Tuba, Benguet. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kabilang sa pinatatakbo ng dayuhang si Sun Liming ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Si Sun din ang nasa likod ng mahigit 7 bilyong yuan investment scam sa China at nagtatago rito sa Pilipinas. Sabi pa ng PAOK, nagkubli ito sa pangalang Kuon Muern bilang Cambodia National. Pero una nang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na peke ang pasaporte nito at isa siyang Chinese national. Kinasuhan na ito ng immigration ng pagiging undesirable alien at kasalukuyang nasa kustodiya ng PAOK. Umiling naman ang Chinese Embassy na ipa-deport ang pugante para harapin ang kanyang kasong large-scale fraud sa Beijing. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH. Una sa Giselle. Pilipinas, una sa Pilipinas. Yes, lakay. Saan dinala? Ano yan, babae, lalaki? Lalaki ito, lakay, kasi nasa custody lakay nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission. Wala kang picture? Meron lakay, hindi ba nag-send? Hindi yata nag-send eh. Oo nga, hindi ba nag-send? Sending pa. Ayan. Sending pa rin lakay. Ayan, Sending pa rin? lakay na nagpanggap ito lakay na Cambodia National bilang ito nga ay pugante sa China. Pero ang sabi ni Senadora Risa Hontiveros, ayan lakay, nasa news team na ngayon. Pero sabi ni Senator Risa Hontiveros, peke yung kanyang pasaporte at yung totoo ay isa siyang Chinese national lakay. Chinese national. Yung nasa likod ng malaking investment scam doon sa Beijing. Ayan. Sige. Pero wala pa. Hindi pa nilalabas ng TV. Ayan. Kahawig ba ni... kahit na sinasabi niyang isa siyang Cambodia national at alatado naman na isa siyang isa siyang Chinese national. Ayan lakay, pinakita rin na ibinigay din ng PAOK sa atin yung kopya ng kanyang pasaporte. Yan. Ganyang mukha na marami ko nasalubong na ganyang mukha sa sa MOA. Sa MOA. Sa Pasay lakay. Kasi marami nga dyan lakay tsaka Giselle, lalo na sa area ng Double Dragon. Ayan sa Double Dragon, naku. Mayor Amy Calixto, abay, sino may-ari ng Double Dragon? Si lakay. Di ba Dennis Uya may-ari niyan? Hindi lakay. Yan ay, alam mo yung dating may-ari ng ng Mang Inasal. Si Sian. Injap. Alam ko isa siya dyan lakay pero partnership alam mo, din lakay. may ongoing na construction dyan. Actually, patapos na 3 matataas na building dyan ng Sister L, Miss Giselle. Abay, yan pala ay nakalaan para sa Pogo sana. Ayan. Yung mga offices kasi lakay. Tago, nasa likod nung kanto ng Makapagal at saka EDSA. Yes, Ayan, nandun. Lakay, may mga permit naman ba yun? Kaya lang, ban na sa atin. Kaya nga, hanggang dulo ng taon. Wala na. Wala na. Bye-bye. For list na lang yun sa ibang mga negosyo siguro. Sa legitimate. Kasi di ba nandyan na nga yung mga opisina ng, alam ko yung sa NBI, pwede ka nang kumuha dito. May satellite office na sila dyan. Di ba lakay? Pero sa itaas na may Pogo din pala dyan. Tsaka sa likod. Ayan. Kaya pala ang dami dumadaan. Ba't ang daming van dito? Ayan, mga ganyan. May kakilala nga din ako lakay na. Minsan nagkape kami ni Miss Karen dyan, Miss Kay, Abay, yung pala, Pogo pala yung itaas at saka yung likod. Kaya maraming mga Okay. Lakay, meron ngang merong nakapagsabi sa atin, yung daw mga Pogo Hub, kadalasan, kaya daw itinatayo, yung nasa likod nila ilog o kaya dagat, para daw mabilis tumakas. Pag nagkahulihan. Ganun ba? Ganun. Baka mamaya, baka may tunnel na rin dyan, papuntang Baclaran Church. Siguro train tong mga swimmer. Ayan, baka... Magagaling tumakas lakay Oo nga, baka may tunnel na rin, papuntang airport.
Okay, maraming salamat, Miss Ang wild ng Giselle. imagination mo, Lakay. Balik sa inyo lakay, Sister El. Maraming salamat, Mayor Giselle Ricafort. Dummy. Sandali lang mga Edniel, ayan, gusto ko malaman na para malaman natin kung magkano ang bonus ni Joe Saldariaga. Your business is our business. Grabe ang ninong Manny B. Pangilinan. Ang Meralco kumita ng 23 billion pesos. Wow! Napakalaki niyan, Lakay. Dahil sa El Nino, ayan, kasi mainit ang panahon, abay, ang nangyari, di syempre tayo, Want to sawa. Want to sawa sa aircon tsaka electric fan. Hanggang sa mag-overheat, hanggang sa masunog ang electric fan natin. Ang nakakatakot, Lakay, di ba? Yung dati may namatay pa dahil sa sa overheat. sunog. Oo nga, yung ano pa, yung bedridden, di ba? Naalala mo Lakay, yun? naalala ko yun. Report ni Edniel Parosa yun eh. Ayan, pero ang tanong, ngayong kumita ng ganito ang Meralco ni Bossing Manny B. Pangilinan, una, ayan, hindi mo magkakaroon ng bawas singil sa kuryente. Ayan. Yun nga yung tanong ko, Lakay eh. Wala ba tayong pakonsuelo dyan? Yes, wala bang corporate CSR? Ayan. Corporate CSR. Social responsibility. responsibility. Ayan. At isa pang tanong dyan, Joe Saldariaga, magkano ang bonus ng mga taga Meralco? Ayan, laki niyan. Galante magbigyan ng bonus si Bossing Manny B. Pangilinan. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Lumobo ang kita ng Meralco sa higit 23 bilyong piso sa unang quarter ng 2024 kung kailan naranasan ng bansa ang maiinit na araw dahil sa tagtuyot at El Nino. Sa isang press conference, sinabi ni Meralco Chief Financial Officer Betty C. Yap, kabuo ang 23.2 billion pesos ang kanilang core net income mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang nasabing datos ay mas mataas na mula sa 19.2 billion pesos noong isang taon. Ayon kay Siyap, ang paglago ng kita ng Meralco sa unang 6 na buwan ng taon ay dahil sa malaking ambag ng retail electricity business at mataas na plant availability ng power generation sa ikalawang quarter ng 2024. Sa unang 6 na buwan din ng taon, iniulat ng Meralco na tumaas din ang kanilang operating expenses ng 8% year-on-year sa 19.5 billion pesos dahil sa maintenance ng kanilang mga pasilidad noong kasagsagan ng El Nino. Paliwanag naman ni Meralco Executive Vice President and COO Ronnie Aperocho, naharap din kasi ang Luzon Grid sa mga pagsubok gaya ng red at yellow alerts na nauwi sa pagkabigay ng mga planta dahil sa matinding init. Dahil sa magandang financial results, positibo naman si Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan na magpapatuloy pa ang magandang performance ng Meralco. Inaasahan naman ngayon ni MVP na papalo pa sa 43 billion pesos ang core earnings nila sa pagtatapos ng taon dahil dito. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 51 centavos kada US dollar, habang naitala sa $79 and 78 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Is our business. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Oo, sabi ko sa'yo, Lakay, Mrs. na. Ayan, naka-assemble ba doon sa Japan? Ayan. Lakay mo, bigla mong ganyan. Masyado kang... Magiging anak na lang, Nori. O kaya si Sina? Sashimi. Fuji, ayan, Fuji, ayan. Sandali lamang, Raymond Dadpaas, ano ang latest sa Senado? Ayan. Paano, magaling din palang magpa-tame ng si Senator Win Gatchalian, ha? Para sabihin, shit,
roll. Pero ano lang siya, Lakay, pansin mo yung delivery niya. Medyo cool na cool, pero lang, firm. Ayan, yung mga ganyan ang kailangan natin. Ha? Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi kailangan magtatalak. Ayan. Gusto ko na style ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa. Ayan, makalma ha. Standby Raymond at Paas. Abay, meron bang hearing sa baha ngayon? Wow! Yan ang mainit na issue ngayon. Oo, ayan, dahil yung ating flood control projects. Ayan, sabi nga ni Manang Aimee, saan dinala? Ayan, ang 525 billion na pesos. Ayan, na flood control project. Anyari. Ayan. Standby Edniel Parosa, Office of Civil Defense. Aminadong walang shortcut kontra pagbaha. Nga, dapat pang long term yan. Kaya lang sa ilang taon ng pero lakay noon pa man kaya problema na yan, di ba? Tapos ang dami nating pondo. Actually, panahon pa ng dating Pangulong Marcos noon pagka nanood kami ng sine noon, may flood control tax na talaga, Lakay. May flood tax na sinisingil sa mga nanonood ng sine nung araw. Ayan. Pero alam mo, Lakay, ang napansin ko lang, sobrang tagal na ng problema natin sa pagbaha. Parang namulat ako sa mundong to na yung baha problema na natin. Kaso parang hindi naman natin nasusolusyonan. Tsaka ang malupit dyan, bilyones yung ginagastos yun natin. Yun nga, Lakay Tapos mabalita mo si mayor, si congressman, ayan, kunyari may flood control project, kunyari nagagamit din naman, Lakay, sa flood. Ayan, ganun ba? Flood ng flood ng luho. Luho, ayan. Idre-diretso yung ilog, ala naman nangyayari, ganun pa rin. Wala din naman. Nakapark lang yung backhoe. Ayan. Sandali lamang, Raymond at Paz, standby Edniel Parosa. Nakapark lang. Oras sa Sister L. It's 9:36. Ang oras ay hatid sa inyo. Dummy. Bayan. Don't worry, Manong Johnny. Ayan, sagot na ni Senator Jingo at Senator Bong. Ayan. Ayan, grabe, 100 years old eh. Ang sabi ng Supreme Court ay tuloy pa raw, ha? Ang kasong plunder kaya Manong Johnny. Paano yun, Lakay? Ha? Paano yun? Tuloy ang hearing. Ayan. Di naman sa parang 100 years old na siya. Diba, aabutan. Dapat may batas ng pagka 100 years old na, tigil na ang kaso, wala nang kaso. Ayan, parang gano'n. Oo nga, Lakay. 100. Pero baka sabihin nila, bakit wala, no one is above the law. Ayan, yung crime does not pay. Yes. Dummy. Alamin natin report mula kay Edniel, standby Raymond at Paas. Ito, Lakay, ang Office of Civil Defense, aminadong walang shortcut kontra sa pagbaha. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, aminado ang Office of Civil Defense na hindi mamamadali ang solusyon sa matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, dapat iprioridad ang pamumuhunan sa engineering at science-based na mga sagot sa naturang issue. Pero dapat lamang umano ang long-term solution dahil ng komprehensibong planong makasasakop sa 18 major basin sa buong kapuluan. Sabi ni Nepomuceno, dapat ding solusyonan ang pagkalagat ng kabundukan, irespeto ang no-till zones at alarm system, at i-relocate ng mga komunidad na nasa vulnerableng lugar sa baha. Dito sa Metro Manila, aminado rin ng MMDA na hindi patapos ang 50-year master plan kung tawagin para sa problema ng pagtaas ng tubig. Ang kasagsagan ng bagyong Karina, na-monitor ng MMDA na 74 mm per hour na ulan ang bumagsak sa 14 na oras na pinanalasan ng Karina at habagat noong July 24, higit doble sa kapasidad ng pumping stations ng Metro Manila ng 30 mm per hour lamang. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Report mula kay Raymond at Paas. Off mic ka, ayan. Baha pa rin, Lakay. Ang Senado, ang Senate hearing, ipinagpaliban ang kanilang hearing dito sa baha. Kung bakit, alamin natin ang rason mula kay RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, ipinagpaliban ang dapat ay pagdinig ng Senate Committee on Public Works sa nangyaring malawakang pagbaha noong nakarang linggo sa panahon ng bagyong Karina at habagat. Iti matapos ihayag ni Senador Ramon Bong Revilla Jr.
ang chairman ng komite ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay ipinatawag sa Malacanang. Kaya ang na hearing ng komite mamayang alas 10 ng umaga ay ipinagpaliban na sa araw ng Huwebes, August 1 sa kaparehong oras. Kahapon pa lamang sa privilege speech ni Senador Joel Villanueva hinggil sa patuloy na bahang naranasan sa Bulacan ay nanggagalaiti ng ilang mga senador. Iisa ang tanong ng mga ito at hinahanap kung saan napunta ang daang bilyones na pondo para sa flood control project. Ito'y maliban lamang sa DPWH, MMDA, may iba pang mga national government agencies na meron din sariling flood control program. Sa tala ni Senator Villanueva, mahigit 1 bilyong piso ang pondo kada araw para sa flood control project sa bansa. Mula sa Senado, Raymond. Mayor. So, kailan ang hearing? Sa Huwebes na, Mayor, alas 10 ng Huwebes. umaga, Okay. August 1. Ayan, okay. So, ipapatawag mga taga DPWH. DPWH, MMDA, DNR, at iba pang agencies, Mayor, dahil ang dami palang mga government agencies na meron din sari-sariling mga flood control program at bilyones ang nakalaan sa mga ito. Ako, baka barangay kapitan, may flood control project din. Okay. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. So ang aming abangang hearing mamayang 11:30 ay sa Senate Committee on Health tungkol naman sa kontrobersiya dyan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Del Paz para sa DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Bayan. Maraming salamat, Raymond. At speaking of PhilHealth, ayan, nasa ating linya si Senator Christopher Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health. Ayan, alamin nga natin kung ano ang nangyari sa PhilHealth. Senator Bongo, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Sir Deo at Ma'am Sister L, magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga kababayan nating nakikinig. Kumusta po kayo? Okay rin po. Sa pagkakataon. Oo nga po, since election, ngayon lang yata namin kayo na-interview. Pero nagkita kami ni Senator Bongo Lakay doon sa Bicol nung nakaraang buwan. nga pala, yung nirereto kay Philip Salvador. Walang ganun lang. Wala bang ganun? Anyway, sikat yan si Ma'am Sister L doon sa Bicol. Pinapatakbo na nga mayor doon sa kanilang bayan eh. Anyway, Senator Bongo, sir, ayan, may hearing ho pala kayo sa PhilHealth ngayon. Ayan, ano ba naging issue rito, sir? Bakit hindi yata maganda ang takbo ng PhilHealth? Magdadagdag pa ng contribution and then hindi naman efficient ang pagbibigyan ng serbisyo. Unang-una, as your chairman po sa Committee on Health, priority ko pong health. Health is wealth. The more we should invest sa ating healthcare system. Ibig sabihin, the more nga nating dagdagan sana yung pondo, no? At gamitin sa tama. Bilang chairman po ng Committee on Health, papakinggan po natin at alamin po natin kung bakit inilipat ang 89 billion na pondo po ng PhilHealth. Ayan, oo. Ako naman, I will be very fair sa lahat. Ang tanong dito, legal ba ito? Pakinggan muna natin, legal ba ito? And of course, ang tanong dito, is it morally acceptable? Bakit inilipat po ang pondo ng PhilHealth at binalik po nila? Ibig sabihin, sobra palang pera ng PhilHealth. Bakit po, kahit saan ako pumunta sa buong Pilipinas, tingnan nyo, papakita ko yung litrato mamaya. Maraming lumalapit sa akin, may hawak na hospital billing, reseta. Ibig sabihin, kailangan po ng tulong yung mga kababayan nating mahirap. Senator, sir, maputol lang kita. Dito lamang sa DZRH Operation Tulong, araw-araw din po. Ayan, Kaya tuloy ang dami nagdo-donate dito sa amin. Ayan, itong maganda lalaki mamason dito, magdo-donate daw mamaya sa Operation Tulong para sa ating mga kababayang walang maipampagamot. Salamat po sa inyo. Matagal na yung Operation Tulong. Noon pa, hindi pa ako senador. Nandiyan na po yan. Marami po kayong natutulungan. So, balik tayo dito. Yes, sir, please. Bakit hindi nila po gamitin ang pondo sa additional packages?
Halimbawa, yung mga dental package, yung iba halos hindi nga alam kung saan bunot o magpalinis ng ngipin. Kung kulang yung kung sobra yung pera ninyo, hindi mag-approve kayo ng mga bagong packages na makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Halimbawa po, itong dialysis. Ayan. Pa yung 156 ninyo. Opo. At marami pang iba na kung sakto naman po, sana turuan nyo po ay mga kababayan natin dito lumapit. Halimbawa, yung konsulta sa malalayong lugar, sakto na ho ba ito? Na hindi na nila kailangan. Ang dami pa pong mga pasyente na nagmamakawa at ang dami, pagkano lang ang sinasagot ng PhilHealth? Halimbawa, sa 100,000 na billing, ibabawas dyan sa PhilHealth 10,000, 20,000, yung 80,000 dyan, maghahanap pa yan ng tulong. Kaya nga po, may malasakit center para humingi sila ng tulong doon sa malasakit center. Tutulungan ng PCSO, tutulungan ng DSWD, tutulungan po ng DOH. Kung may malasakit center, paano yung mga malasakit center? So, ang dami pang problema ng mga pasyente na hihingi pa sila ng tulong. Bakit sobra? Ang tanong natin, sobra naman pala yung pera. Bakit hindi nyo na lang gamitin ito sa mga out of pocket billing ng ating mga kababayan? Hindi pa nga natin na-implement na maayos itong universal health law. Healthcare law. We are very far back from reality sa implementation na ito. So, bakit hindi nila po gamitin yung pera? Ngayon, infrastructure, ang dami pang mga hospital. Kulang yung mga kagamitan. Yung iba dyan, nakatiwangwang pa kasi hindi pa magamit-gamit. Ba't hindi nyo na lang gamitin? Ang tanong, saan ba gagamitin itong pondong ito? Bakit binalik? Ngayon, yung Teka muna, Senator, sir. OFW natin. OFW natin. Bakit pinapabigay ng contribution? Diba, sinuspend nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil sa pandemya. Sinuspend natin dahil wala silang pambayad, nawala ng trabaho. Ngayon, pinatuloy na. Pinapabayad na sila ng contribution. Kasi ibig sabihin, bakit isusuli mo yung pera? Ngayon, alam ko na isasagot nila. Sasabihin nila, hindi naman yun yung contribution ng isusuli. Yan naman yung subsidy ng gobyerno sa tinulong sa yearly, sa GAA. Kahit na. Bakit hindi nyo na lang hanapan ng paraan gamitin po sa health? Kaya nga po, PhilHealth. Ibig sabihin, gamitin sa health. Ang tanong dito, saan ba gagamitin itong pondong ito? Gusto lang natin marinig kung ano po yung katotohanan. Dahil marami pa pong mga kababayan natin naghihingalo, humihingi ng tulong at nangangailangan ng tulong sa kanilang pagpapa-hospital. Totoo po yan. Yan po ang atin. Malaman lang natin yung the truth lang. Nothing but the truth. Ayan. So, ngayon ang hearing, Senator Sir, sino ang ipinatawag po ninyo mula sa PhilHealth? Opo, ito pong titingnan natin itong excess funds na sinasabi na ibinalik nga po sa Treasury. Naibalik na pala yan? Ibinalik na yung 90 billion? Opo, balik kasi unused po daw siya na subsidy for PhilHealth to the National Treasury. So, simple lang tanong ko ng mga kababayan natin, tama ba ito? Legal ba ito? At po ito gagawin. Ayan, oo. Anyway, Senator Sir, isa pang issue, ayan. Abay, balita po namin, tinanggalan din kayo ng police escort. Nauna pa raw kayo kaysa kay Vice President Inday. Kay VP Sara. Nasagot ko na po yan kahapon, mga kababayan ko. Na tanong rin po ako ni Henry Umay sa inyong programa rin po sa DCRH. Alam nyo, I'm deeply concerned about recent incidents involving our Philippine National Police. Alam niyo naman po, noon pa, full support naman po tayo sa ating police, sa ating uniform personnel, armed forces, Coast Guard, Bureau of Fire, BGMP. In fact, magmamalaki ko lang, ako po'y principal author sa modernization ng Bureau of Fire. Mahal po namin ang uniform personnel. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ako mismo, sinikap nating may sakatuparan ang pagtaas ng sweldo nila, yung entry position na doble po. So ganun po tayo ka-full support sa Philippine National Police, sa uniform personnel, para makapagtrabaho sila ng maayos. Ngayon naman po, nababahala lang po tayo dito. Si Vice President, kung ilan lang po yan sila, isang presidente, isang vice president, kami 24 senators,
kahit naman po siguro paano may restraint po yung aming trabaho, no? Lalo na ako po sa magkabilang sulok ng Pilipinas, inabot ko na. Umabot na ako ng Batanes ilang beses, umabot ako ng Hulo ilang beses, Tawi-Tawi, ito naman sa Samar, sa Palawan. Alam nyo, parang pingpong na itong buhay ko para makapagservisyo lang sa ating mga kababayan. Kahit pa paano naman po, kailangan rin po namin ng kahit na konting security. Konti lang naman itong akin. So, isa po ako Ilan po yung police escort na tinanggal po sa inyo, Senator, sir? 3. 3? Oh, 3 lang pala, tinanggal pa. Oo. Meron lang po silang rason, no? Training. So, okay lang, pero hindi ko sabihin dito, sana naman hindi magkaroon po ng vacuum. So, hindi sabihin na sa mga panahon na marami pong pagsubok ang ating bansa, paalala ko lang po sa liderato at sa buong kanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at wala po. Dapat po non-partisan sila at huwag magpagamit sa anumang political agenda. At huwag po maging selective. Kung tatanggalan lahat, tanggalan po lahat. Kung tanggalan kami, tanggalan lahat. Kung may security lahat. Kung kailangan nyo po ng pulis sa mga stasyon, okay naman po yun. Pero tanggalin nyo po lahat. Baka meron pa mas marami pang security yung iba dyan. So pantay-pantay po dapat. Pogo nga, may security ng pulis eh. Ang payo ko lang po sa ating mga pulis, be professional and just do what is right. Gawin lang po ang tama. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino at gampanan po ang tungkulin na ayon sa batas. Yun lang naman po. Senator Abonggo, ang aking suporta sa pulis. Isa pa po. Po ako sa ating pulis. Senator, isa na po. Si Senator Bato ba tinanggalan din ba ng police escort? Security? Tanong na lang po sa kanya. Ganun ba? Sige, alamin natin. Okay, Senator Bongo sir, maraming salamat. Alam po namin na may hearing po kayo ngayon. At sana nga ay mabiglang linaw itong issue ng PhilHealth. Dahil ang dami natin mahabay members ng PhilHealth na nangailangan ng tulong. Na hindi naman nakakakuha. Hindi na, kung meron man katiting, pagkatapos magsosoli po ng pera sa National Treasury, hindi nga maganda po yan. Senator sir, maraming salamat. At teka, last na lang, Senator. Kumusta po ang Pangulong Digong? Mabuti naman po, no? Nasa Davao po siya. Ako naman, may trabaho po ako dito. Senator. Siyempre po, at his age, he is healthy naman po, no? Nasa maayos naman po siya na kalagayan. He is enjoying his retirement po sa Davao. Tatakbo bang senador? Hindi ko na po masasagot. Ganun ba? Bagay na yan. Opo. Okay. Senator Bongo sir, maraming salamat. Good morning and thank you. Thank you, Sen. Salamat po, Sir Deo, Ma'am Sister El. Ingat po kayo. Salamat sa mga kababayan. Ingat din po kayo, Senator sir. Ngayong tinanggalan kayo ng police escort. Ayan. Pero yung kanya pala nauna pala kay. Oo nga, kay VP Sara. Senator Christopher Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health. Sandali lamang at meron tayong mga magandang lalaki ritong bisita. Ayan, Kuyang Rolly, ayan, Kuyang Neil Panaligan, very worshipful sir. Ayan, Kuyang Noel Mendoza, maupo kayo para makita ang at si Captain, may piloto tayo rito, Sister L. Ayan, talaga. Hello si Captain po. Owen De Vera, ha? Pag ganitong magbibigyan ng donasyon, ipinapasok natin kaagad ang mga ito, ha? Ayan. Inaantay natin si Miss May sana lakay. Oo nga, ayan. 100 milyon pa naman yata yung kanina i-donate dito. Ayan. Anyway. Baka mag-abono ka. Ganun ba? Oo nga pala. Ha? Anyway, ito yung mga ina-announce natin na sports activity na mga golf tournament. Sister L. Ayan. Ikaw, kinakita mo, absent naman sila kayo, nag-golf na naman yan. Ayan. Kung nag-golf man kami, ito fundraising yan. Ayan, wala para sa kawang gawa. Di ba sinabi yun? Wala ko sinabing gano'n. Sino may sabi nun? Sabi ko naglalaba ka lang. Si Maluba ang may sabi nun. Ayan. Anyway, Kuyang Nila Panaligan, sir. Magandang umaga po. Pindutin mo Kuyang yung green. Ayan. Okay na lakay. Ayan. Mababawatin mo mga maganda lalaki, mga always na lang Chodoro, Macalaw, Masonic Lodge number 136. Good morning, Kuyang Neil. Good morning, worshipful sir. Ayan. Good morning po. Ayan. Good morning po. Si Sister, nakita niya ang beauty ni Sister. Nakita na nga pala nung sa Grand Lodge. Ayan. Ating junior warden, Kuyang Rolly Masangkay, ang batang Pasay. Ayan.
Good morning po, Sir Deo, Kuyang Deo, and Sister El. Good morning. Ayan. At si Bero si Paul, kuyang Colonel na ito Colonel na sa PNP Colonel Noel Mendoza, kuyang sir. Ayan, ayan na nakitang-kita yan. Kita sila sa camera, Lakay. At ito, piloto ito ha. Ayan, si Captain Owen De Vera. Good morning. Ayan, good morning mga kuyang. Ayan, explain mo ko yung Neil Panaligan yung bakit may mga golf tournament, mga ganyan, ayan, bakit ang bahagi ng proceeds kinikita ay ibinibigay sa kawang gawa? Opo, worshipful ko yung Deo, no? First of all, thank you po for having us ngayong umaga. No, kagaya ng sabi mo, akala nung iba puro golf lang ginagawa natin. Pero most of the time, yung mga golf tournaments namin, nagbibigay kami ng tulong din sa mga charities. And with that, first of all, Kuyang Deo, we would like to, in behalf of Theodore M. Calao, Masonic Lodge number 136, we would like to extend our gratitude din sa DZRH and sa Manila Broadcasting Company during the last na golf tournament namin, last June 11. So, nag-sponsor po kayo. So, maraming salamat po. Nag-sponsor din tayo doon. Inabunuhan ko kaya yun. Ikaw pala nag-abono. Ganun kami para sa kawang gawa. Opo, thank you very much po. And, so ngayon po, the brethren of Theodore M. Calao, Masonic Lodge number 136, have decided, and as initiated by our worshipful master na si Kuyang Deo, to donate part of the proceeds ng golf tournament amounting to 100,000 pesos. Wow, laki naman. Iba talaga Iba talaga itong mga to Magaling magsolusito mga Breton namin sa Calalas. Kaya, kaya medyo malaki pa. Maganda ang income proceeds. Kaya isineshare namin sa DCRS ang Operation daming Tulong. matutulungan yan, mga sir. Napakarami pong pasyente na lumalapit sa atin araw-araw. Lalo si Kuyang Rolly Masantay, batang Pasay. Ayan, ayan. So, kumusta ka, Kuyang Rolly? Ayan, saan masasabi mo dito sa ating fund, golf tournament and siyempre charity works? Yun na nga, under yung sterling leadership ng aming worshipful master. Kasama naman po talaga yun na yung magiging proceeds tutulong kami. Kaya yung part po ng naging proceeds ng successful na golf tournament ibibigay naman po namin sa operations tulong. Ayan. At si Captain Owen De Vera, ayan, yung mga sinasakay niya, mga VIP sa kanyang eroplano, mga congressman, mga senador, mga malaking kumpanya, hininga niya, nakapag-solicit, malaki ang nasulisit mo ko yung Captain Owen, Marami na worshipful. Ayan, ayan. At si Captain Colonel Noel Mendoza, ayan, Colonel Mendoza, ayan. Tinatawa na katuloy Batang Mandaluyong ito, ayan, kababata ni Secretary Bernard Abalos to. Ayan, si Kuya Noel ngingiti-ngiti lang yan, pero ano yan, malupit na trainer ito, Marami nang pinahirapan pulis to sa training Anyway, mga kuyang, thank you. At cash ba ibinibigyan ninyo? Akala ko check kasi expired yung magbilang ka raw. Expired na ba yun? Pare-pareho tayong check-in natin Alam mo, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Sister El, yung mga check ngayon na pagka yung numero, walang kwadro-kwadro, parang sineshade lang ba? Ano na yun, Lakay? Bago na nga. Oo nga. Bago na. Pairamin kita. Joke lang. Sige, abo na May pangalan ko. Ayan. Anyway, abot pa. Ayan, in behalf. Wala si Wonder Woman, may binauhan Ayan. Hindi po sa ilalim. Ayan. Dapat pala under the table. Wag, ipakita mo sa TV para yan. Diretso. Para sa ano yan. Oo, kapal naman yan. Makapal to wait lang. Makapal nga, butas pa. Baka makadukot ako dito. Mukhang bago. Biro lang. Mukhang bagong withdraw pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas yan Ayan. Ayo, Lakay. Ano pa to, makapa-paper cut pa to. Money cut pala, hindi paper cut. Asa na si Wonder Woman Lugaw Queen
para tanggapin sana itong donation ng TM. Lakay, ikaw na magawa. Sige, hawakan mo muna. Ikaw ang treasurer. Ayan. So anyway, in behalf sa Teodoro M. Calaw, Masonic sa number 136, sa lahat po ng mga brethren ng TM Calaw at mga donors, ayan, na bigyan po namin ng solicitation at nag-donate. Maraming salamat po at ito po tinaturn over na namin ang part ng proceeds para po sa Kawang Gawa sa ating, ayan, ito na pala si Wonder Woman. Ayan, sabi ko na nga ba akala ko, Miss May, ayan, ayan, tanggapin mo ayan, si Miss dito ka, ha? Ayan, at ayan, kita mga maganda lalaki, mga ano yun, kung magbigay ng donasyon 100,000. Umahangos pa si Ma'am Kasi Senator Bongko, naubusan na ito ng pondo sa Operation Tulong Ayan, hirap na mag-solicit din para sa mga kababayan nating humingi ng medical assistance. Thank you po. Miss May. Salamat po ng marami. Welcome po. Tsaka nung nakaraan, di ba, Miss May, tayo ay nagpakain agad sa mga biktima ng bagyong Yes, Karina. nagpalugaw to sa Marikina. Ayan, Tsaka, ayan, okay. Miss May, so anong masabi mo sa ating mga ganda lalaking kuyang sa TM Calaw Masonic Lodge? Maraming salamat po at sa pangalan po ng mga natutulungan po ninyo lagi-lagi, lalo na yung ating mga pasyente na walang kakayahan talaga. Sobrang siguro po napapakinggan at napapanood nyo naman po na everyday, ang dami pong lumalapit, halos lahat po ay may sakit at walang kakayahan na tustusan yung mga pangangailangan po nilang medical. So maraming salamat, marami po itong matutulungan everyday sa mga lumalapit po. Thank you so much. Ayan, mga kuya. Ayan, mamaya halikan kayo sa isa ni May. Salamat. Ayan. Okay, Kuyang Neil Panaligan, very worshipful sir. Thank you po. Ayan, Kuyang Junior Warden Rolly Masangkay, Batang Thank Pasay. you, Kuyang Deo, sir. Ayan. At Captain Owen De Vera, ayan. Thank you, sir. Silbang congressman at ang isasakay mo ngayon na Ibubulong ko sa bubit. ibubulong na lang yan. At sino yung mga artista, ha? At si Colonel Noel Mendoza ng Bata Mandaluyong, ayan. Kababata ni Secretary Benhar Abalos, ayan. Maraming salamat, Kuyang. At in behalf din ng aming DDGM, ayan, very worshipful Roldan, ayan, at of course, in behalf din sa leadership ng Grand Lodge of the Philippines, most worshipful Ariel Kayanan, alat po ng mga brethren sa Freemasonry na may mga ganitong klase ng fundraising at idinodonate po sa Kawang Gawa. Ha? Kung magdodonate po kayo, huwag kakalimutan ang DCRH Operation Tulong. Salamat po. Ayan, thank you and good morning. Paalam tayo, Sister M. yes, Ayan, Lakay. Overtime. nga. Wala kang bayad. At yan po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Ali po, Elaine. Up to 12 hours long-lasting